Nasa kayo na. Yung driver ng MC tumakbo po. Bali, hinihingi po namin yung lisensya, hindi niya binigay. Nag-ano siya, tapos bigla akong umalis. Ano magiging violation niya? So dagdag kaalaman lang to sa tumakbong MC or hindi na kinuha yung kanyang or hindi na ibinigay yung kanyang lisensya. Ang violation yun, illegal parking. Marami dito. Sunod-sunod. Ito ay part ng Mabuhay Lane. Magandang umaga sa inyong lahat. 2 araw na lang, Pasko na. So advance Merry Christmas sa inyong lahat. So ang oras ngayon ay 9:07 ng umaga. Ayan lang yung EDSA sa hindi kalayuan. At ito nga, pagpasok pa lang natin, ang dami ng naka-illegal parking. So dahil ito ay yung Mabuhay Lane, so papasadaan na rin ito. Pero yung main complaint, ando doon sa Mandaluyong, sa may Boni, saka Barangka. So nasabi ko kanina 2 araw na lang, Pasko na. Ay ito, tuloy-tuloy pa rin yung clearing operation. Dahil patuloy na tinutugon yung mga reklamo. Mayroon pala nakalagay na no parking sign dito sa tapat ng hinahatak. Mabilisan yung clearing operation dito dahil may kagipitan yung kalsada. So ulitin ko lang, itong mga Mabuhay Lane, bawal parkingan 24/7. Ingat! Merry Christmas! Isang nahatak. Bungad pa lang ng Mayor Diaz. Hi, good morning! Merry Christmas! May nahatak na rin pala dito sa unahan. Paglabas natin dito sa may Mayor Diaz, kumaliwa dito sa may Indomingo. Nasa Mabuhay Lane pa rin tayo. Dahil itong Indomingo ay part ng Mabuhay Lane. Nasa Indomingo pa rin tayo at mayroong hinahatak dito. So ayan. After natin dito sa may Indomingo, kakaliwa ng Blooming Treat, Blooming Treat. After dito sa may Blooming Treat, kumaliwa dito sa may Shaw Boulevard. After natin sa may Shaw Boulevard, kumanan dito sa may Acacia Lane. Ito, sako pa rin ito ng Mabuhay Lane. Ngayon, ang direction ng clearing operation sa may Boni at Barangka. Dahil nandoon yung mga reklamo or complaint. After natin dyan sa may Acacia Lane, nandito tayo ngayon sa may F. Ortigas. So kakaliwa dito sa may P. Cruz. Ngayon ang gagawin ng clearing operation magmula dito sa may P. Cruz, kakaliwa ng Boni Avenue at Barangka. Bali ang pinasadaan ng clearing operation magmula doon sa EDSA, itong mga part ng Mabuhay Lane, pumasok ng Mayor Diaz, tapos tumagos dito sa may Indomingo, Blooming Treat,
At nandito na tayo sa may part ng Mandaluyong. So yun mga mabuhay lane or alternate route pag halimbawang matraffic ang EDSA, dito ang lusot ninyo. Mandaluyong, dire-diretso ng Makati. So ayan o, mabuhay lane to Makati, Pasay. So pwede rin kayong dito dumaan sa may Boni, Makati. Nasa Boni Avenue pa rin tayo at bago dumiretso ng Barangka, nadaanan itong isang sasakyan sa sidewalk. Nakausli yung puwet at nakakumot. So tinanggal na lang yung kulambo at sasama na lang yata yung may-ari sa tumana. Okay, diretso tayo at naiwan na lang yung isang enforcer doon sa hinahatak na sasakyan. So yung ibang enforcer kasama yung ibang tow truck nandun na sa unahan. So andito na tayo sa may City Hall ng Mandaluyong. So ito yung City Hall ng Mandaluyong. Ngayon nasa opposite side na naman tayo ng Boni. Palabas na ito ng EDSA. Nasa kanto na tayo ng Barangka Drive saka ng Boni Avenue. Ngayon ang nirereklamo, wait lang, yung pakanan papunta ng Makati. Yung pakaliwa, palabas din yan ng EDSA at papunta yan ng Pinatubo. So andyan yung yung kino-complain sa kaliwa sa may Goldilocks saka Mercury. So titignan muna natin yung sitwasyon dyan sa nirereklamo. Pero itong mga tow truck, kumanan papunta ng Makati. So tawid muna tayo rito. Wala naman tayo nakikita mga naka-obstruction dito sa sidewalk. Kung dito nagwe-waiting dito, yung naka-hazard. O kabila malinis. So ito yung tinitikitan. Yung nakita natin naka-hazard dito sa kalsada at nakapatong sa bike lane. Isa sa mga nirereklamo dito, katulad nitong natikita na ito, yung mga nag-unload na mga sa mga delivery dito sa kanto. Kasi ayan, eskwelahan yan eh. So pagka maraming nag-unload dito, so nagkukos ang traffic. Bukod doon, ito ay kanto. Pero sa oras na ito, yun lang nga ang natikitan, itong L3. After natin sa may kanto ng Boni Serrano saka ng Barangka, so nandito tayo sa may Barangka papunta ng Makati. Wala namang natikitan at nahatak doon sa sinasabing reklamo dito sa Barangka. After natin dito sa Mandaluyong, papasadahan na lang ng clearing operation yung ibang mabuhay lane. So andito tayo ulit sa may Sergeant Bumatay. Ngayon ang gagawin ng clearing operation, babalik papunta ng Quezon City at dadaan ulit sa may mga part ng mabuhay lane. After natin sa may Sergeant Bumatay, tapos F. Martinez, lumabas tayo or nagtagos tayo ng Shaw Boulevard. At nandito tayo ngayon sa may hover na kung saan nakita pa rin natin yung karatula ng mabuhay lane. So magandang improvement dito sa mabuhay lane dahil magmula dun sa may Sergeant Bumatay, walang nadaan ng naka-illegal parking. So itong dinadaanan natin mabuhay lane, halimbawa galing tayo ng Makati. So ito yung daan or alternate route papunta ng Quezon City. Nandito pala yung Barangay Santa Lucia. Ang tagos nito, Wilson. O yan mayroon pa rin karatula ng mabuhay lane. So maayos, walang mga naka-illegal parking dito. Before, maraming natitikitan dito at nakahatak. So hindi tayo makakadiretso ng Wilson, kakanan tayo dito.
So ito na yung Wilson. Ang ganda magbiyahe pagka ito mga dinadaanan yung mabuhay lane wala masyado mga naka-illegal parking. So after natin dito sa Wilson, kumaliwa ang clearing operation dito sa may Ortigas. Ito na pala yung yung Green Hills. Ang dami ng bagong building. So after natin sa may Ortigas, yan mabuhay lane pa rin yan, no. Dito tayo ngayon sa may tawag dito, Bonisirano. Dire-diretso na ito ng EDSA. Nasa unahan lang yung Krame. At ito yung lugar ng ano ba ito? Ito, sementeryo. Part ito ng San Juan. At ito, merong nadaanan naka illegal parking dito. Yung isa, andyan ng driver. Ito, ngayon, ang wala pa. Pero naka-hazard. Ito na. Ito na si sir. Pili lang po ito. Ito na yung Avida Tower bago dumating ng Camp Crame. So dito marami natitikitan dito at nahahatak. Ngayon wala na. Pero dito mismo sa may tapat ng gate ng Avida, so yan may hinahatak. Bukod sa nakapatong na siya sa bike lane, nasa kanto. Ito kantong-kanto. At nakapatong pa mismo sa bike lane. Pagka nakakita kayo ng pinturang ganito, stripe, ibig sabihin yan bawal. So, magwala dyan, tingnan nyo ha. Dito wala na. Wala na kayo, babalik sila. So dumating na yung may-ari at sinasampa na. So dito siya nahatak. So nakikiusap yung may-ari dahil may kilala yata sa MMDA. Pero ayan na, tuloy yan ang hinatak. Okay, tara. Ang oras ngayon ay 11:53 na ng tanghali. So approaching na tayo dito sa may Camp Crame. So walang mga naka-illegal parking dito sa kahabaan ng Bonisirano or harap ng Crame. Ngayon, diretso ang clearing operation, magko-cross ng EDSA. Nasa Bonisirano pa rin tayo. Nag-cross na tayo ng EDSA. Ito na pala yung widening dito sa may Camp Aguinaldo. Kaya ito na pala kalapad yung kalsada. Yung huli natin na update ito tinatanggal pala yung poste dyan sa gitna. Pero ngayon may poste na, ilaw na nakakabit. Lamp post. Lumapad na. At malinis. Walang mga naka-illegal parking kaliwat kanan. Sa unahan, nakalimutan ko na kung anong subway station yan. Paki-comment na lang ha. Tagal na namin hindi na-vlog ni Sweetie yan yung station dyan ng subway. So ito na, nasa tapat na mismo tayo ng Camp Aguinaldo. Maraming taxi nagwe-waiting. Ayan. Ginawang terminal ito. Dito sa ano ba ito? Post office? Okay na, iyan natin yan May nahuli. Tumakbo. Naiwan yata ang lisensya. Natin dito. Ha? Natin dito. Nasa kayo. Yung driver ng MC tumakbo po. Bali, hiningi po namin yung lisensya, hindi niya binigay. Nag-aano siya, tapos bigla akong umalis. Ano magiging violation niya? Unattended po. Unattended. Attended ko lang sa convent. Unattended naman po talaga, natikita na. Kaya lang, nung dumating siya, inihiram yung lisensya para maging attended. Matanong ko lang, ano bang violation niya? Bakit siya tinitikitan? Bali, walang driver po. Dito. Iniwan yung motor. Dito. Opo. Nung dumating po kami, nag-a-apprehend kami rito. Wala pong driver, kaya tinikitan po lahat namin ng Oo.
Gagawa ko po ng spot report po na hindi niya po kinuha at hindi na po nakakipag-coordinate yung driver. Sa opisina yan, Opo. sa opisina, i-hand over yung ticket. Opo. Ayun, okay. Yung mga tumatakbong MC, hindi lang MC yung mga 4 na gulong. Ganun pala yun. Pagka tinatakbuhan o hindi na ibigay ang lisensya, so ito, tinitikitan at i-hand over sa opisina mismo. Gagawa ng spot report. So ito yung mga taxi dito na nakaparada na tikitan lahat. So dagdag kaalaman lang to sa tumakbong MC or hindi na kinuha yung kanyang or hindi na ibinigay yung kanyang lisensya. Ang violation yon, illegal parking, at ang charge ay 2,000. So mag-a-appear yon pagka nag-register siya ng kanyang motorsiklo dahil nakuha yung plaka or naplakahan. So yun, so dito sila nag-aantay yung mga taxi or may mga sinusundo. So after natin sa may Camp Aguinaldo, yung mga natikitan doon, so diretso lang tayo dito. At tingnan nyo na rin itong ginawang kalsada rito. Ito na yung station ng Mega Subway. So malaki na rin palang improvement dito na subway. Ayun nakalimutan ko na talaga kung anong station ito ng subway. Kumaliwa ng Katipunan at dire-diretso ng Commonwealth Avenue. Ang oras ngayon ay 12:23 ng tanghali. At nandito tayo ngayon sa may, ano nga ba ito? Miriam College. Ang layo ng inikot natin or pinasadahan ng clearing operation from Quezon City to Mandaluyong. After Mandaluyong, balik ulit. At nandito nga tayo sa may Katipunan at lalabas ulit lalabas ng Commonwealth. So sa layong iyan, magmula doon sa may Boni Serrano, walang natitikitang mga sasakyan or ibig sabihin walang mga naka-illegal parking. La Vista. Yung mayaman pa ako, sir, diyan ako nakatira. Malalaking bahay dyan. So nandito na tayo sa may UP Town Center. Alam niyo yung mga UP Town Center, yung natadaanan lang ito. Kala nyo ganyan-ganyan lang yan sa harapan. Malawak yan sa loob. Yung hindi pa nakakapasok dyan may na-vlog kami ni Sweetie dyan sa loob. Kaya namin nalaman na malawak pala yung loob niyan. Diba? Hanggang dito. Lawak niyan. Bago dumating ng tawag dito MWSS. Ayan na Ayan, ang papunta ng parking area. So, malapit na tayo sa may Commonwealth. At nasa part na tayo ng Old Balara, Quezon City. So maayos yung kalsada. Wala mga naka-illegal parking. So sa oras na ito 12:30 ng tanghali. So oras na ng pananghalian. Back to base na muna tayo. So ayan na yung Commonwealth.